Planong bituin. Natapos na. Ang galing mo talaga, Ate Suksi. Hindi ka nagkamali bilang isang top network engineer. Noong nakaraan ang proyektong ito, si Director Lin ang kasama namin. Inabot kami ng kalahating taon pero hindi namin nagawa. Ikaw, 3 buwan lang at natapos mo na. Suksi, matagal ka nang nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. Ibigay na lang namin ang natitira. Magpahinga ka na agad. CJ, Hango. Director Lin, natatanggap ko na ang sistema ng Xingshen. Ang galing mo. Lin Suhi, ginoong tao, tinulungan kita na makamit ang iyong pangarap. Ano ang plano mong gantimpala sa akin? Bakit hindi? Bakit hindi tayo magpatuloy pa? Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Sina Suksi at ako ay magkasama na sa loob ng 5 taon. Sobrang mahal niya ako. Hindi ko siya may iwan. Kaya, kung mental na pagtataksil, hindi na ba iyon itinuturing na pagtataksil? Taoran, talagang nakakatawa ka. Suksi, sa wakas nandito ka na. Saktong-sakto, may magandang balita ako sa'yo. Director Lin, natapos niya ang proyektong Xingshen. Magbibigay ako ng 2 milyong yuan bilang bonus. Sa susunod na presentation ng proyekto, ipapadala mo kay Direct Lin. Salamat, Ginoo Tao. Salamat, Ate Suksi. Ikaw na ang magsalita. Ang sistema ng Xingshen. Siya ang nakatapos nito. Malinaw na ako ang nanguna sa team. Ginugol ko ang 3 buwan. Katatapos lang. Bakit naging kanya na ito? Sister Suksi, para sa proyekto ni Xingshen, ginugol ko ang napakaraming oras at pagsisikap. Hindi pwedeng dahil sa isang salita mo ay mapupunta na sa'yo, di ba? Suksi, huwag kang magpapakaipal, ha? Si Director Lin ay nagtapos sa isang kilalang universidad sa ibang bansa. Ikaw, isang karaniwang nagtapos sa universidad. Paano ka makakagawa ng proyekto ng Xingshen? Taoran, ganito ka ba sa akin? Ang ulat ng proyekto ay nasa kamay ko na ito. Sa bahagi ng proyekto, ang nakasulat ay pangalan ni Director Lin. Nandyan na ang katotohanan. Nais maniwala si Zong na isang estranghero. Hindi niya gustong maniwala sa taong kasama niya ng 5 taon. Taoran, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Suksi, ikaw, basura. Anong karapatan mong apakan ako? Tingnan mo, lahat ng sa iyo. Kukunin ko lahat iyon. Ginoong Engineer Su. Bakit ang bilis mong umalis? Yung pakiramdam na nakakamit ng hindi nagsusumikap. Talagang maganda, no? Sabi mo nga, di ba? Tama ba? Sa tingin mo, tungkol sa proyektong Xingshen, talagang kaya mong kontrolin ito. Maniwala ka sa akin. Magsisisi ka. Huwag mong isipin na maluloko mo ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ang proyekto mo ang akin. Pati ang lalaki mo. Balang araw, magiging akin din siya. Lin Suhi, akala mo ba talaga na ang mga bagay na nakukuha mo sa pang-aagaw ay sa'yo? Sa tingin mo ba ganun? Siksi. Sister Suksi, hindi ako ayaw ibigay sa'yo ang proyekto, kundi ikaw ay walang kakayahan. Nasuportahan ang proyektong ito. Xiaoxi, ginoong tao. Hindi sinasadya ni Ate Suksi. Ako ang nahulog. Suksi, sobra ka na. Ang pagiging walang katwiran ay may hangganan. Huwag mong isipin na dahil girlfriend kita, ay maaari kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Director Lin, ayos ka lang ba? Director Tao, parang na-sprain ang paa ko. Kaya mag-ingat ka. Suksi, umalis ka na sa kumpanya. Sige, sasamahan kitang pauwi. Taoran, kung isang araw, may hindi pagkakaunawaan ako sa iba, maniniwala ka ba sa akin? O sa iba? Ako ay walang kondisyon na magtitiwala. Naniniwala ka? Ang bibig ng lalaki ay ang pinakamapaglinlang na bagay. Ganitong kumpanya, ganitong lalaki, walang anuman na dapat panghawakan. Pasensya na, nahuli ako. Siksi, kailangan mong intindihin ako. Si Director Lin ang namamahala sa proyektong ito. Ang sistemang Xingshen ay talagang aking pangarap. Nagsusumikap ako para dito. Para din sa pag-unlad ng kumpanya. Di ba? Taoran, sasabihin ko ulit. Ang proyekto ng Xingshen ay akin. Siksi, bakit palagi kang ganito? Hindi ka pa rin magsasawa. Para saan ka ba talaga? Para sa premyo o para sa posisyon? Wala akong hinihiling.
Gusto ko lang ng isang makatarungan. Makatarungan. CJ, dumating ka sa kumpanya 3 taon na ang nakalipas. Tama ba? Sa loob ng kumpanya, wala kang nagawang anuman. Pero pinapayagan pa rin kitang maging punong inhinyero. Kung ang dahilan mo ay pera. CJ, may 5 milyong nasa card na ito. Hawakan mo ito. Kaya sa isip mo, isa akong taong walang nagawa. Nakadepende ka ba sa imahe ng lalaki? Hindi ko iniisip yon. Kapag nailabas na ang sistema ng mga bituin, magsasagawa ako ng ibang sangay. Paano kung ikaw ang maging si? Hindi dapat ilabas ang sistema ng mga bituin. Hindi dapat ilabas ang sistema ng mga bituin. Bakit paulit-ulit ka? Gusto mong makialam sa sistema ng mga bituin. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Kapag nailabas na ang sistema ng mga bituin, gagamitin ito ng mga pangunahing network. Sa oras na yun, magkakaroon ng malawakang pagkaputol ng sistema ng network. Nandyan ang sistema ng mga bituin. Nakakamatay na butas. Ngunit naipasa na ang proyekto. Tanging kayo at si Ginoong Tao lamang ang may pahintulot. Huwag na huwag itong patakbuhin. Dahil sa sistema ng Xingchen, mayroong seryosong. Ano? Paparating na ako. Sixi, magpakabait ka. Pinapangako ko sa'yo. Maliban sa stellar system, anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Tawag kanina si Director Lin. Sabi niya may sumusunod sa kanya. Kailangan kong pumunta agad. Binabantayan siya. Wala ba siyang pamilya? Wala ba siyang kaibigan? Bakit kailangan kang pumunta? Siya na lang mag-isa, na dumating sa lungsod na ito. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Isipin mo muna kung ano ang gusto mo. Babalik ako at bibilhin ko ito para sa iyo. Ayos ba? Sandali lang. Ano na naman? Tinanong mo ako kung ano ang gusto ko, di ba? Pakilagdaan itong dokumento. CJ, una na ako, ha? Bakit hindi pa sila dumarating? Nahulog ba ako sa bitag ni Suksi? Siksi Yauxi. Siksi Yauxi. Siksi Yauxi. Ginoong Tao. May sumusunod sa akin. Huwag kang matakot, si Yauxi, ayos lang. Umalis na ang tao. Ginoong Tao. Sa wakas, nandito ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko hindi na tayo magkikita. Ayos na, wala nang problema. Tama nga. Hindi ba tapos na ang trabaho ng kumpanya? Bakit ngayon ka lang umuwi? Pinilit akong mag-overtime. Sabi may isang proyekto. Kailangan ng mabilis na aksyon. Sige, nasaan ang bahay mo? Sasama ako sa'yo pa uwi. Ha? Hindi ako makatakbo. Halika. Isusundo kita pa uwi. Tapos na, nakarating ka na sa bahay. Magpahinga ka ng maayos. Bibigyan kita ng isang araw na pahinga bukas. Aalis na ako. Ginoong Tao, maaari mo bang samahan ako? Natatakot ako. Isang lalaki at isang babae na nag-iisa sa isang silid. Hindi ba ito masyadong hindi maganda? At saka, naghihintay pa si sa bahay. Si Suksi na naman. Ginoong Tao, sa totoo lang, nung bata pa ako, may nagtutugis na sa akin. Halos mangyari na. Kaya sobrang takot talaga ako. Maging mag-isa. Kaya ngayon, manatili ka na lang dito at samahan mo ako. Okay lang ba? CJ, matutulog ka sa kwarto. Ako sa sofa. Ayaw ko. Gusto kong manatili ka at makasama ako. Ginoo Tao. Sa mga taon na ito, hindi ka pinapayagan ni Suksi na hawakan siya. Hindi ba? Gusto mo? Ginoong Tao. Sabi mo, ibinigay na sa iyo ang unang pagkakataon. Maaari mo bang pagsilbihan ang isang maliit na kahilingan ko? Anong hinihingi? Alam mo rin, ang proyekto ng Xingchen ay aking pinaghirapan. Ngunit si Ad Suksi, gustong agawin ito. Maaari mo bang itigil ang kanyang access? Kian, anong nangyari? Siksi, kagabi nakita ko si Taoran. Pumunta siya sa bahay ni Lin Suksi. Hindi siya lumabas buong gabi. Paano mo nalaman? Ay, nakalimutan mo na. Nakatira ako sa tapat ng bahay ni Lin Suksi. Ikaw pa ang nagpakilala sa akin. Ay naku, sinasabi ko na sa'yo noon, hindi mabuting tao si Lin Suksi. Dapat ka talagang mag-ingat. Tingnan mo, tama ako, di ba? Sige, alam ko na. Tama nga.
Lahat ng lalaki ay mga hayop na nag-iisip gamit ang kanilang maselang bahagi ng katawan. Sukse, sobra ka na. Dapat ikaw ang sobra, hindi ba? Dahil hindi ko isinama ang proyekto ng Xingchen sa iyo, kaya tinutokso mo si Director Lin, tama ba? Pinayagan mo siyang mag-overtime hanggang gabi. Pag-uwi niya, sinusundan pa siya. Hindi ko kailanman ginawa. Napayagan ang kahit sinong empleyado mag-overtime. At kagabi, pareho tayo nasa kumpanya. Nakita mo ba siyang nag-overtime? Iyon ang kinatatakutan mo. Na madiskubre ko na tinatarget mo si Direk Lin. Bago ako dumating sa kumpanya, pinaalis mo na siya. Taoran, maaari mo bang gamitin ang iyong isip? Isipin mo, ako isang chief engineer. Pinapawis ang mga tao. Ikaw. Sukse, sobrang nabigo mo ako. Ayos na. Mula ngayon, tanggalin ang posisyon mo bilang punong inhinyero. Lahat ng trabaho, itigil mo na. Hintayin mo na lang kung kailan mo naiisipan. Babalik ka sa trabaho. Taoran. Lahat ng ito ay iyong sariling pagpili. Sana hindi ka magsisi. Taoran. Simula ngayon, tayo'y parang mga estranghero. Hindi na magkakilala. Sukse, anong nangyayari? Narinig ko mula sa UC na magre-resign ka. Pasensya na. Yung pinangako kong year-end bonus, hindi ko na ibigay. Ate Suksi, hindi ito kasalanan mo. Kung meron man dapat sisihin. Si Lin Suki, yung planong Steri. Malinaw namang proyekto mo yan. Hindi namin alam kung bakit. Akala ng boss na yung proyektong ito ay kanya. Yun lang. Kawawa naman, boyfriend mo pala siya. Hindi pa nga siya naniniwala sa sarili niyang girlfriend. Kaya, plano kong makipaghiwalay sa kanya. Sister Suksi, napakagandang desisyon niyo. Kung aalis ka, sasamahan ka namin at aalis din kami. May ganitong bulag na boss at direktor na nagnanakaw ng kredito. Tingin ko, malapit nang bumagsak ang kumpanyang ito. Tama. Salamat sa inyo. Oh, Suksi Jai. Sa loob ng ilang araw, may proyekto tayong presentasyon. Ang ating Star Project. Ipapakita rin ito sa malaking pagtitipon. Mas maganda kung maghihintay ka muna matapos ang iyong pagdalo. CJ, saktong pagkakataon ito para maglinaw ng hangganan sa grupo ng tao. Narinig ko na ang kasintahan ni Ginoong Tao. Hindi lang maganda, kundi sobrang ganda pa. May, ay mga nangungunang talento sa teknolohiya ng network engineering. Ito, ay si Jiangi. Sukse, tama ba? Ito, ay si Director Xiangzi ng Tao Group, na si Lin Suksi. Si Sukse. Suksi. Mukhang si Ginoong Tao, at ang taong tinatawag na ganito, ay may magandang ugnayan. Tapos na ang ating pagkakaibigan. Si Ginoong Tao ay may ugnayan lang kay Suksi. At kay Suksi, wala nga. Bigas. Suksi, anong gulo ang ginagawa mo? Hindi ba't pinatigil na kita? Bakit ka nandito ulit? Hindi ako nandito bilang pangkalahatang inhinyero ng tao. Nandito ako bilang proyekto ng bituin. Dumating ang taong namumuno dito. Bakit hindi mo pa rin ito bitawan? Ito ay isang presentasyon ng proyekto. Maaari bang may hangganan ang iyong tantrums? Makinig ka. Bumalik ka na agad. Sige, bukas ibabalik ko ang iyong posisyon. Sukse, alam kong ayaw mo sa akin. Ngunit tungkol sa trabaho, iba ang usapan sa trabaho. Kanino ito? Nasa harap ay mga presidente ng iba't ibang kumpanya. Kung hindi ka nahihiya, wala akong pakialam. Nahampasin ka sa harap nila. Sukse. Maligayang pagdating sa lahat. Sa paglulunsad ng bagong proyekto ngayon, mangyaring umupo. Una sa lahat, tawagin natin, Pangulo ng Huashi Group. Bumaba upang ibahagi ang kanilang proyekto. Ginoong Tao, hindi mo ba pinahinto ang access ni Ate Suksi? Hindi ba? Nakikita kong sobrang tiwala siya. Baka naman, naisip na niya ang paraan ng pilit na pagbasag. Sukse, ang proyektong ito, tanging si Direk Lin lang ang pwedeng mamahala. Huwag ka munang makialam mamaya. Pipilitin kong maghintay hanggang makabalik tayo sa kumpanya. Magbibigay ako sa iyo ng isang posisyon. Bilang Vice President. Ayoko niyan. Sukse, mahalaga ang presentasyon ng proyektong ito. Dapat tayong tumuon sa. Ngunit sa buong mundo, kailangan bang ipahiya si tao? Susunod, ipinapakita namin sa inyo ang Smart XB na binuo ng presidente ng Xiao Group ay eksklusibong EE. Sinasabing ang string na ito ng code ay madaling makakasolusyon sa iba't ibang sistema ng mga butas. Napakaastig. Maaaring lutasin ang anumang butas sa sistema. Ang butas sa sistemang bituin ay dapat ay maayos
Sinabi sa akin ng asistant ni Ginoong Xiao na ang e-drive na ito ay ibebenta sa auction sa exhibition na ito na may panimulang presyo na 1 milyon. Sa mga nakaraang taon, nakapag-ipon ako ng maraming pera. Dagdag pa sa huli, na ibinigay sa akin ni Taora na 5 milyon. Umaabot na ito ng mahigit sa 10 milyon. Milyon. Nag-alok si Yanji. Sunang 2 milyon. 5 milyon. 8 milyon. Muling nag-alok si Yanji. Sunang 800,000. Ano ang espesyal sa code na ito? Bakit si Atsuksi ay nagbigay ng napakataas na presyo para bilhin ito? May kinalaman ba ito sa susya ng sistema? Ano? Si Suksi, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Napatay ko na ang iyong mga permiso sa sistema ng mga bituin. Kung gusto mong gamitin ang code na ito para mapalampas ang mga permiso, sabihin ko sa iyo, hindi kita papayagan. Nag-aalok ako. Si Ginoong Tao, nag-aalok ng 50 milyon. Tinanggal ang aking mga pribilehiyo, kaya hindi na rin ako kailangang makipag-away. 5 milyon 3 beses. Binabati kita, Ginoo Tao. Sa halagang 50 milyon ang presyo ng transaksyon. Nakuha mo ang paligsahan ngayon. Suksi talagang nagkamali ako sa iyo. Planong bituin. Ngunit nakuha ng kumpanya. Ang susi sa tagumpay sa yugtong ito. Hindi ko inasahan na dahil sa kaunting pansariling interes, nais mong sirain ito. At Suksi, hindi mo alam, ginawa namin ang lahat para sa Star Project. Gaano kami kapagsisikap sa ginagawa mo. Hindi lang ito isang pagkakamali sa kumpanya. Mas lalo na kay Ginoong Tao. Kung sasabihin ko na ang Star Project ay may nakamamatay na butas, tanging ang nasa kamay mo na Vic Drive na ito ang makakalutas sa problemang ito. Impossible. Ako mismo ang humawak sa proyekto ng Xingchen. Paano magkakaroon ng butas? Naiintindihan ko na. Sigurado kang gusto mo kaming lokohin na may butas. Ipasok mo na ang e-tip drive. Gamitin mo na habang may pagkakataon. Suksi, kahit masayang ko ang 5 milyon basta, hindi ko papayagan. Nasaktan ang planong Starry. CJ, kung ganito nga, walang anuman. Ngayon, imbitahan natin si Ginoong Tao ng kumpanya ng DAO upang ibahagi ang Star Program ng kanilang kumpanya. Ginoong Lin, dahil ikaw ang namamahala sa proyektong ito, mangyaring umakyat ka at ipaliwanag ito. CJ, makikita ninyo ang planong Xingchen. Gumamit ito ng pinakabagong distributed architecture. Suksi, magandang panoorin mo ng mabuti. Kung may butas ba talaga ang sistema ng Xingchen? Bakit ganito? Bakit ganito? Ano ba ang nangyayari dito? Bakit nagkaroon ng butas? Talaga, sa tingin mo, kaya mo ang proyekto ng mga bituin. Sigurado ka bang makakaya mo ito? Lahat ng ito ay gawa mo. Ano? Siyempre, si Ed Suksay, may ginawa sa sistema dahil hindi niya naipasa ang proyekto sa kanya. Gusto niyang ipahamak ako. Suksay, ano ba talaga ang ginawa mo? Inuutusan kita na agad na ayusin ang sistema. Kung hindi, agad kang tanggalin. Ayaw ko na. Ito ang liham ng pagbibitiw. Ito. Kailan ito nilagdaan? Suksay, hindi mo ba tinitingnan ang iyong antas? Akala mo, kapag umalis ka sa taos, aling kumpanya ang may gusto sa iyo? Ano kaya ang magiging kinabukasan ko? Hindi mo na kailangang abalahin pa ang sarili mo, din. Tao. Huminto. Mayroon pa bang iba? Ang sistemang bituin ay dahil sa iyo. Doon lumitaw ang isang malubhang kahinaan. Kailangan kita ngayon. Agad itong ayusin. Ang proyektong ito, hindi ba kay Director Lin? Dahil siya ang namamahala. Hayaan mo siyang ayusin ito. Huwag mong isipin na maiiwasan mo ang responsibilidad, na parang wala kang kinalaman. Ang proyektong Xingchen ay dahil sa iyo. Nagkaroon ng mali. Kailangan mong panagutan hanggang sa huli. Sister Suksay, kung hindi maresolba ang problema, huwag mong asahang makalalabas ka ng madali sa kumpanya ngayon. Anong mga ebidensya ang meron kayo na nagpapatunay na ako ang gumawa nito? Kung wala, huwag mo akong pigilan. Hindi ka pwedeng umalis. Ano bang alam ko para ayusin ang mga butas?
Ang aking resignation letter ay legal at ayon sa batas. Kung patuloy niyo akong pipigilan, mag-ulat ako sa pulis. Mag-ulat sa pulis. Hindi mo na kailangan mag-ulat. Dumating ako. Ako. Kapag sinimulan ang legal na proseso, tiyak na matutuklasan ito. Tungkol sa pagpapalit ko kay Suksi. Noon, tapos na ako. Ginoong tao. Huwag tayong tumawag sa pulis. Si Auxi, huwag mong pigilan ako. Kailangan ko siyang turuan ngayon. Ng leksyon. Direct tao. Sister Suksi. Sa huli, siya ang girlfriend mo. Gawin mong sobra ang paraan. Sasabihin ng mga tao na wala kang puso. Na maapektuhan ang iyong reputasyon. Tungkol dito, mas mabuting kalimutan na lang. Hindi pwede. Dahil dati, masyado ko siyang pinabayaan. Kaya ngayon, wala na siyang ginagalang. Ngayon, hindi ko siya palalagpasin. Director Lin, hindi mo siya pinapayagang magulat sa pulis. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Direktor Tao, nagkakamali ka sa akin. Proyekto ng Xingchen. Nasa pinakamahalagang yugto na ito. Kung magsisimula tayo ng legal na proseso, ano ang iisipin ng mga mamumuhunan? Magdudulot ito ng nakasisirang epekto sa proyekto. Tama ka. Suksi, matagal mo nang inasahan na ganito ang mangyayari, hindi ba? Kaya siguro, hindi ka natatakot. Taoran, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting tumawag ka ng pulis. Ganito, mas mabuti para sa lahat. Suksi, akala mo ba ako? Talagang walang magagawa sa iyo. Suksi, hindi lang kita papalayasin sa Taoist. Pipigilan pa namin ang buong industriya para hindi ka makalakad sa larangang ito. Walang lugar kang mapagtatayuan. Natakot ka na. Kaya ngayon, luhod ka agad at humingi ng tawad kay Director Lin. Kung hindi, ano? Seguridad. Bitawan mo ako. Pagsisiksikin mo siya sa pagyuko. Tama na. Pasensya na. Nahuli ako. Sino ka? Ako ang presidente ng Xiao Group. Xiao Z. Ang merger ng West District Market. Kailangan kong makita ito sa loob ng 3 araw. Ginoong Xiao, may nangyaring masama kay Xixi. Itigil ang pulong. Ang susunod na agenda ay pamumunuan ni Vice Presidente Chen. Anong nangyari? Ano nang nangyayari? 5 na akong taon kasama si Ginoong Xiao. Hindi ko pa kailanman nakita si Ginoong Xiao sa ganitong mahalagang pulong dahil sa isang personal na tawag na nakagambala sa agenda. Tigilan mo. Pasensya na. Nahuli ako. Xiao Z. Suksi. Kailan ka? Nagsimula kay Xiao Z. Kamusta, kaklase? Ako si Xiao Z. Gusto kita. Maaari bang makuha ang iyong kontak? Pasensya na. May boyfriend na ako. Ikaw. Tungkol sa nakaraan, pag-usapan na lang natin mamaya. Unahin nating ayusin ang kasalukuyang problema. Suksi. Tama ang tingin mo sa mga lalaki. Ang sama talaga. Noong nasa universidad si Taoran, kahit nahangal at walang malay. Pero sobrang ganda. Sino ba ang nakakaalam? Habang tumatanda, mas lalo kang nagiging hangal. Sige na, Suksi. Ikaw pa ang magtatangka na akong talikuran, ha? Akala mo ba'y pareho lang kayo ng lahat? Isang taong may masyadong mataas na pag-iisip. Ginoong tao. Ang taas ng iyong kapangyarihan. Gumagamit ng ganitong kalaking puwersa. Para lang pahirapan ang isang dating empleyado na legal na umalis. Akala ko ang grupo ng tao. Kailan tayo nagbago ng negosyo? Tungkol sa pagkulong. Ginoong Xiao. Nagkamali ka, si Ate Suksi. Ano ka ba? May karapatan ka bang magsalita? Xiao Z, narito ang presentasyon ng proyekto. Hindi ito pwedeng pagsamantalahan ng basta-basta. Hindi pwedeng basta-basta. Ako rin ay nagsalita ng basta-basta. Paano? Ang grupo ng tao-tao. Gusto makipaglaban ng harapan sa amin, ang grupo ni Xiao D. Nais ba nilang makipaglaban ng harapan? Ikaw. Grupo ng Xiao. Umunlad sa real estate. Ngunit hindi katulad ng pangunahing grupo ng tao. Hindi sila mga kakumpetensya. Bakit siya nandito para makialam? Tiyak na hindi ito para sa isang babae. Mag-ingay na tayo. Suksi, tara na. Suksi, kung susunod ka sa kanya, tapos na tayo. Taoran. Ngayon, nag-aaway tayo. Ang pangit naman ito.
Sa tingin mo, may kinabukasan pa ba? Maghiwalay na tayo. Hindi ako pumapayag. Suksay, mahal kita. Mahal mo ako. Ang pagmamahal mo sa akin ay sa harap ng maraming tao. Ginagawa mo ba akong tinalikuran ng kahihiyan? Taoran, ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Ako, hindi na mahalaga. Ako, ayaw na kita. Suksi, hindi ka pwedeng umalis. Ginoong tao. Suksi, bakit ang tindi mo? Talagang nagawa mong saktan si ginoong tao ng ganito. Pinahirapan mo siya ng ganito. Suksi, aaminin kong hindi ako nag-isip kanina. Ngunit tayo, sa loob ng maraming taon, talaga bang gusto mong sumuko? Taoran, ikaw ang unang sumuko sa akin. Xiaozi, ano ba siya? Isang babaeng walang silbi. Talaga bang handa kang para sa kanya, na makipag-away sa aming tao? Ginoong tao, 3 taon kayong magkasama. Talaga bang hindi mo alam kung sino siya? Alam ko naman. Maliban sa mga terminolohiyang hindi maintindihan, iba pa, talagang wala nang iba. Sigurado ka, dapat talaga siyang ituring na kayamanan. Dalhin mo siya pabalik. Sa hinaharap, may mga pagkakataon kang pagsisisihan ito. Mukhang totoo nga ako. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Ngayon, nagsisisi ka na. May oras pa para dito. Ginoong Xiao, salamat sa tulong mo ngayon. Kung kailangan mo sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling magsabi. Dapat sana ay naisipan na kitang hanapin ng mas maaga. Sa ganitong paraan, hindi ka mapapahamak ng tao, at hindi ka magdurusa ng 3 taon. Suksay! Ngayon, taos puso kitang inaanyayahan. Nais mo bang sumali sa aming Xiao Group? Ako. Opisyal kitang inaanyayahan. Nais mo bang sumali sa Xiao Group? Suksay! Gagawin ko ang aking makakaya upang makamit ang iyong pangarap sa karera. Ginoong Xiao, huwag kang magpaloko sa kanya. Wala siyang kakayahang magtrabaho. Ngayon lang ako nakakita ng isda na sumasayaw sa harap ng perlas. Tama ba, Director Lin? Xiaozi, anong balak mong gawin? Tinitingnan ko lang. Hindi kayo gusto. Ang yaman na hawak ko sa palad ko ay niyong niyurakan sa putik. Nawala ng kanyang karapat-dapat na kinang. Suksi, kung aalis ka ngayong araw, wala na tayong pag-asa pa. Suksi, ikaw ang nagkakalat ng gulo. Sinisira ang planong Starry. Nagdulot ito ng hindi masukat na pinsala sa kumpanya. Maghintay ka lang. Makakatanggap ka ng sulat mula sa aming mga abogado sa DAO. CJ, ipadala mo na lang sa amin. Sa grupo ni Xiao. Kasabay nito ang liga na departamento ng kumpanya namin. Hindi pa tayo natalo kailanman. CJ, maghintay ka lang. Siguradong papalayasin ko kayong lahat sa angka ni Xiao. Matatalo kayo hanggang sa maubos ang lahat. Ginoong Xiao, nagbago na ako ng isip. Natakot ka na ba? Kneel down ka ngayon. Humingi ka ng tawad kay Director Lin. May oras pa. Nagpasya ako. Tanggapin ang alok ng Giant Group. Gagawin kong pangunahin sa industriya ng intelligent na kumpanya sa buong mundo. Sa iyo lang. Napaka-ambisyoso. Boss Xiao, umalis na tayo. Ayaw ko nang manatili dito kahit 1 minuto. Xiao Xi. Nagdeklara na ako ng digmaan laban sa Xiao Group. Susunod, nasa iyo na ito. Ginoong tao, huwag kang mag-alala. Hindi ko masabi ang iba. Basta't sila ay giant, na naglakas loob pumasok sa industriyang ito. Tiyak na ipaparamdam ko sa kanila ang pagkatalo. Ayos. Gusto kong kunin si Xiaozi. Mahigpit na nakatapak sa ilalim. Hello, Chairman Tao. Ako si Xiaozi. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang kumpanya namin, balak naming pumasok sa larangan ng intelihente. Ginoong Xiao, talagang nagpasya ka na makipaglaban sa aming tao group. Nga, sino ba naman ang nagpakita sa akin ng anak mo na hindi ko gusto? Ginoong Xiao, sobrang yabang mo naman. Ginoong tao, sana'y gumaling ka agad. Huwag kang magmadali kung hindi ka pa magaling. Baka bumagsak ang kumpanya. Kami sa DAO Group ay nangunguna sa industriya ng smart technology na ito. Si Xiaozi, ang gutom na lobo. Ano bang mga lihim ang hawak niya? Matapang na makipagkumpetensya sa amin ang kumpanya ng tao. Sinasabi mo ba?
Taoran, ikaw ba ay nagpasya na tanggalin si Suksi? Papa, anong iniisip mo? Proyekto ng Xingchen. Pero si Xiaoxi ang nagpasimula nito. Sino ang tatanggalin ko? Hindi ko naman siya matatanggal. Bakit biglang naglakas loob ang Xiao Group na makipagdigmaan sa amin sa larangan ng intelihensya at hamunin ang Tao Group? Sino ang nakakaalam kung ano ang pinagagagawa ni Xiaoxi? Si Xiaoxi, napakamaingat na tao. Napakalalim ng kanyang isipan. Kung makipag-ugnayan ka sa kanya, malamang ay wala kang laban. Papa, mag-alala ka. Ngayon ay may dala siyang isang puso na tanging ako lang ang nasa isip, isang inutil na bumalik. Malamang ay malapit nang mamatay. Anak, kaya mo palang maghukay ng butas kay Xiaoxi. Sinasabi mo ba na naghukay ka talaga ng butas kay Xiaoxi? Lahat ng tao ay may kahinaan. Hindi nakaligtas si Xiaoxi sa karaniwang batas. Magaling. Sa susunod, ang Star Project. Ikaw ang ganap na may pananagutan dito. Salamat, Dad. Tandaan mo, basta't mahigpit mong mahawakan si Suksi, maari mong panatilihin ang Tao Group sa tagumpay. Dad, ipapakita ko sa lahat. Xiaoxi, isa lang siyang isang clone. Tunay ngang tulad ng ama, tulad ng anak. Chairman, si Xiao Tao ay pumasok sa kumpanya 3 taon na ang nakakaraan. Sa tulong ni Suksi, nakapwesto siya sa kumpanya at binigyan mo siya ng ganitong direktang kapangyarihan. Kaya ba, na mahigpit na mahawakan si Suksi ay isang uri ng kakayahan. Sa buong industriya ng intelihensya, walang sinuman makakatapat kay Suksi. Kaya ang kanilang grupong Xiao, wala talagang anumang pagkakataon. Lalo na, nadali pa sila sa plano ni Taoran. Nadala pa si Lin Suksi, ang tanga. Doon. Maghintay na lang tayong manood ng katawa-tawa. Si Xiaoxi. Si Xiaoxi. Salamat sa iyong pagsisikap. Nandito ka pa sa pag-aalala para sa proyekto sa ganitong oras. Ginoong tao, ito ay mga bagay na dapat kong gawin. Ang proyekto ng Xingchen ay ang puso ng kumpanya. Dapat kong tiyakin na walang kapintasan. Ano na ang nangyari sa butas na ginawa ni Suksi dati? Paano na ang pagkukumpuni? Labing nag-aalala ang board sa progreso. Huwag mag-alala, ginoong tao. Lahat ng mga indikasyon ay nasa normal na saklaw. Napakabuti, Xiaoxi. Talagang ikaw lamang ang makakagawa nito. Na may ganitong malaking responsibilidad. Hindi tulad ng ibang tao. Laging nagdudulot ng problema. Salamat, ginoong tao. Sobra naman ang papuri mo. Ngunit mayroon pang ilan. Mas malalim na pag-optimize na kailangang ayusin. Para sa pangmatagalang katatagan ng sistema, maaaring kailanganin pang pansamantalang isara ang ilang hindi pangunahing log na mga tampok ng pag-record. Ikaw ang bahala sa mga profesional na bagay. Anong mga resources ang kailangan mo? Huwag mag-atubiling magsabi. Kaya mo yan. Aalis na ako. Director Lin, pinutol lang namin ang error log alert. Walang tunay na pagkukumpuni ng salungatan sa ilalim na estruktura. Ganito, talaga bang posible ito? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Naiintindihan mo ba? Tunay na pagkukumpuni. Kailangan itong ganap na ibasura. Ang batayang estruktura na dinisenyo ni Suksi, na kumukuha ng oras at lakas. Ang tunay na kailangan natin ngayon ay makapagbigay na nakikitang resulta upang mapanatili ang tiwala ng board at mga kliyente. Kailangan lang nating block ang mga maling babala. Sino ang nakakaalam kung saan nagkaroon ng problema sa ilalim? Habang ang proyekto ay maayos na inilalabas at makuha ang final na bayad, saka tayo mag-aayos ng patch. Pero ngayon parang nakatagong bomba sa pundasyon. Kapag umabot na ang dami ng datos sa ruro, magkakaroon ng system crash. Kung sakaling may mangyaring, si Suksi ang nagsimulan yon. Ginawa na namin ang lahat para mailigtas. Dali, mabilis. Isara na rin ang natitirang mga logs at ang monitoring channels. Ginoong tao, mag-alala lang po. Ang malalim na pag-optimize ay maayos na nagaganap. Bukas ng umaga, makikita mo na ang bagong-bagong sistema ng bituin. Maligayang pagdating sa iyong bagong larangan ng digmaan. Suksi! Magandang tanawin. Isang lugar na nakakapagpasigla ng laban. Ito ang inihanda kong opisina para sa'yo. Para sa'yo. Sa anggulong ito, makikita mo ng tama ang gusali ng grupo tao. Suksi! Alam mo,
na inihanda ko para sa'yo. Hindi lang isang opisina. Ginoong Xiao, ang ating kooperasyon ay batay sa pagkilala sa komersyal na halaga ng bawat isa. Tungkol sa iba pa, ang opisina na ito at ang tanawin sa labas, sapat na iyon. Wala ka talagang kahit anong pantasya na ibinibigay sa akin. Si Taoran ang tanga. Bakit siya ang may karapatan sa'yo? Hindi niya ako kailanman naging kanya. Noon pa man hindi. At sa hinaharap, hindi rin magiging kanya. Akin lamang ang sarili ko. CJ, ang natatangi kong kasosyo. Ano ang susunod mong layunin pagkatapos mong pumasok? Proyekto ng bituin. Kukunin ko ito sa aking sariling mga kamay. Gagawin itong mga makabagong teknolohiya na nagbabago sa mundo. Hindi lamang isang simpleng proyekto para kumita. CJ, kaya't gawin mo na ito. Ako ang magiging pinakamalakas mong suporta at pinakamaasahang kaalyado. Masaya ang pakikipagtulungan. Pinakamaasahang kaalyado. Masaya ang pakikipagtulungan. Susunod, ikaw na ang bahala. Hoy, Sixi, ano nang gagawin? Narinig kong pinapabilis ni Lin Suxiang. Ang proyekto ng bituin ay napakamaayos. Natapos na ang ikatlong yugto. Malapit ng ilunsad. Huwag mag-alala. Natatakot lang ako na mabagal ang progreso niya. Ngayon, hawak na niya ang proyekto. Nang mahigpit sa kanyang mga kamay. Gusto mong makuha ang proyekto ng bituin. Mukhang mahirap na. Walang sinuman na mas nakakaalam sa akin. Tungkol sa proyekto ng Star Project. Ngayon, hindi siya makakagawa. Sa loob ng maikling panahon. Habang pinapabilis nila ang proseso. Palapit sa kamatayan. Lapit na. Proyekto ng bituin, ibinigay na ng tatay ko. Sa akin ang buong responsibilidad. Kapag natapos na ang ika-4 na yugto ng proyektong ito, makakasali na ako sa board ng kumpanya. Pagdating ng panahon, hindi na ako tatawaging Little Tao. Sa katunayan, ipinagkaloob ni Chairman Tao ang kapangyarihan sa si Taoran na tanga. Basta't makokontrol ko si Taoran, hindi na ako mag-aalala na mabibigo ang proyekto ng Xingchen. Ginoong Tao, talaga namang kahanga-hanga ka. Xiaoxi, ikaw ang pinakamagaling na chief engineer. Kailangan mong tumayo sa aking panig tulad ng dati, na may matibay na paninindigan. Tulungan akong patatagin ang kumpanya. Ikaw ang pinakamamahal kong si Ginoong Tao. Tiyak na gagawin ko, na manatiling nasa iyong tabi. Ginoong Lin, may masamang balita. Ilang pangunahing empleyado ng proyekto ay sabay-sabay na nagbitiw. Ngayon, ang aming proyekto ay walang magagamit. Bakit ganito? Ano ang dahilan ng pag-alis? Siyempre, natatakot silang mapagbintangan. Hindi siya nagsabi. Direktor Tao, may posibilidad bang na may isang tao na nakakuha sa kanila? Suksay. Noong araw, hindi niya inalintana ang aking mukha at umalis kasama si Xiaozi. Hindi ko pa siya napagsusumbatan at nagpunta pa siya sa kumpanya para mag-recruit ng tao. Talagang nagkagulo na. Ginoong Tao, ano ang susunod nating gagawin? Halos paralisado na ang proyekto. Sino pa ang hindi umalis para humarang? Ginoong Tao, huwag mag-alala. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Saktong-sakto, gusto kong palitan ang mga tao. Itong mga tao ay umaasa kay Suksi. Mga taong dinala niya. Palagi silang salungat sa akin. Matagal ko nang hindi sila gusto. Tama, at ikaw pa. Basta't nandyan ka. Marami pang mga tao sa proyekto. Nais mong pumasok sa DAO para magtrabaho sa ilalim mo. Ginoo Tao, huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng ilang kaibigan para tumulong. Saan na ang mga kaklase mo? Kayo ay magkaparehong paaralan. Siguradong mas profesional siya. Mahirap pa handle ang relasyon sa mga kaklase. Mag-alala ka. Yung mga kaibigan ko, lahat sila mga eksperto sa teknolohiya. Siguradong makakaya nilang panatilihin ang kontrol sa Departamento ng Teknolohiya. Lahat ng gusto mo, susundin ko. Sa Departamento ng Proyekto. Sa wakas, akin na ang mundo ko. Suksay, hindi ka na makakabalik pa. Di inaasahan na ganito kabilis. Proyekto ng Xinghai Chengguang. Malapit ng opisyal na ilunsad. Dahil sa estruktura ng pangunahing lohika ng proyekto, matagal nang naitatag dito. Tinatayang sa industriya, ang bahagi ng merkado ng Xinghai Chengguang ay aabot sa higit sa 3 beses ng proyekto ng Xingchen. Hindi mo lang nakuha muli ang proyekto. Muli mo rin itong tinukoy. Nagawa natin ito. Nang walang mga yaman ng Xiao Group. Walang tiwala mo. Hindi ko kayang gawin ito ng mabilis. Para makabawi. Ang mga yaman ay maibibigay ng sinuman. Pero ang henyo ay isa lamang. Yung mga matatandang miyembro ng board, ngayon ay itinuturing ang iyong mga salita na utos. Ayos lang.
Huwag na nating ulitin pa ang pagpapalakas ng loob sa isa't isa, mga kaalyado. Kaya ano ang plano mo? Ngayon, siyempre, manguha. Siyempre, kunin mo. Gusto kong sakupin ang espasyo sa merkado. Kunin ang mga kliyente ng proyekto ng Xingshen. Pahirapan ang Dow Group. Walang daan na maaring tahakin. Kaya, maaga na tayong bumati sa ating tagumpay. Talagang hindi mo isasaalang-alang. Bigyan mo ng pagkakataon ang kaalyado. Kami ang pinakamahusay na kasosyo. At kami ang pinakaangkop para sa isa't isa. Dahil kaya kong tulungan kang kumita. Dahil kahit na ako, hindi masyadong bobo. Pero medyo maganda pa rin. Gusto ko ang nakikita mo. May nahawakan ka pa ba? Isang magandang CV na nag-ehersisyo ng katawan, na parang male model, pero talagang masarap hawakan. Nagmumuni-muni ka ba? Wala namang ganun. Suksay. Sa panahong ito, kahit na tayo ay nag-usap tungkol sa plano, o nakikita kitang nag-aayos ng magdamag, o kahit na ikaw ay tumutol, sa aking mungkahi, palagi kong nararamdaman na puno ito ng buhay at hamon. Kaya, huwag kang magmadali na alisin ako. Xiaozi, pinahahalagahan ko ang relasyon natin ngayon. Kaming mga kasama sa laban, mga kaibigan, na pwedeng tumawag sa gitna ng gabi, mga kasangga sa talakayan. Ang ganitong tiwala at pagkakaintindihan ay higit pa sa anumang romantikong relasyon. Lahat ay nagpapahalaga sa akin ng higit pa. Suksay, huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, basta may kaya ako. Lahat ay maibibigay ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Higit pa sa kahit sino. Diyos ko. Bakit ako biglang nagpadala sa emosyon? Natutulog ako kay Xiaozi. Paano ko siya haharapin sa susunod? Ang ganda ng katawan. Kumakain ba ako ng ganito kabuti? Nasiyahan ka ba sa nakita mo? Yung Sixi. Sabi ko na, may ganap na kontrol sa akin. Kung gusto mo lang, pwede tayong maging magkasintahan, kaibigan, kasangga, kakilala. Kung kailangan mo lang, ngayon ay pwede na akong humingi ng kahit ano. Ikaw ba ang aking minamahal? Sundin ang utos, aking reyna. Suksay, tama na ba ang gulo mo? Tama na, bumalik ka sa akin. Ginoong tao, huwag kang makialam sa kalye. Nawawala ka na sa sarili mong pagkatao. Akala ko may tunay kang kakayahan. Akala ko ang sinasabi mong pag-alis sa trabaho, at ang sinasabi mong pagnenegosyo, ay mabilis mong nahanap ang bagong employer, para maging isang kanari. Suksay, talagang sobra akong nadismaya sa'yo. Gising ka na ba? Kung gising ka na, dapat maalala mo na naghiwalay na tayo. Suksay, seryoso ka ba? Taoran, maaari kitang tanggapin dahil wala kang kasing galing ko. Mababa at mayabang. Ngunit hindi ko kailanman papayagan kang tapakan ng aking dignidad. Wala akong ayos lang. Kaya't ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xiaozi. Bakit ako luluhod? Humingi ng tawad kay Xiaozi. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Humingi ng tawad kay Lin Suksi. Dahil nagkamali ka. Huwag ka nang mag-imbento ng gulo, okay? Ngayon, sa tingin ko rin, nagkamali ka. Maaari mo bang maintindihan ito? Huwag kang mag-imbento ng gulo, okay? Humingi ka ng tawad kay Xiaozi. Kalilimutan na natin ang bagay na ito. Akala ko galit ka kay Suksi.
Kaya sinasadya mong kunin si Xiaozi. Para pasakitan ako. Tao Ran, mukhang marami kang imahinasyon. Huwag mo akong pasukin sa ganitong sitwasyon. Huwag kang maglaro ng anumang laro ng pag-akit at pag-iwas. Alam kong nagagalit ka. Ngunit si Lin Suxi ay ang aking idol na si Suxi. Hindi kayang mawala ng kumpanya siya. Tao Ran, bakit? Si Lin Suxi ay si Suxi. Kumpanya, isang suksi lang. Kaya pala, hindi mo kailanman talagang nakita ang tunay ko. Sige na. Inaamin ko, hindi ako nag-isip ng maayos noon. Nakalimutan kita. Halos pareho na ang ugali mo. Kailangan nang bumalik. Tao Ran, bakit palagi mong akala na aalis ako? Nagmamalaki lang ako sa'yo. Hindi ba? Noong una, kahit gaano ka pa kasungit, hindi ka aalis sa kumpanya. Itago mo ang mga ugali ng isang prinsesa, okay? Sumama ka sa akin. Sinasadya ko ito para sa'yo. Basta't bumalik ka, gagawin kong katuwang si Lin Suxi. Ano sa tingin mo? Naghiwalay na kami ni Bao Jing. Mas mabuti na lang na magkasarili na tayo. Ikaw, Green Tiaman ka. Ikaw, Tao Ran, anong ginagawa mo? Ikaw pa ang nagtulak sa akin para sa kanya. Sixi, masakit. Hindi naman kita nahawakan. Bakit ka masasaktan? Natatakot ako. Masakit sa puso. Sixi, pakiusap, haplosin mo ako. Tingnan mo naman yan. Yung pa-cute mo pa. Para bang bagay na bagay ang mukha mong bossy. Sixi, okay lang na mahalin mo ako. Suksiksi, tingnan mo. Tingnan mo naman ang itsura niya. Tao Ran, busy ako. Wala akong oras para samahan kang magreklamo. Xiaozi, kailangan ko na ng cute na tulad mo. Suksi, wala kang halaga kung wala si Tao. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Ginagamit ka lang niya. Ang iyong kakayahan sa trabaho. Kaya, may kakayahan akong magtrabaho. Tama. Ang pinahahalagahan ko ay ang kakayahan ni Suksi sa trabaho. Ngayon siya ay nasa aming kumpanya. Na proyekto ng Xinghai Chengguang. Pangkalahatang tagapangasiwa. Siya ang pinakamahalagang katuwang ko. Na malapit nang magbago ng iyong luma. Proyekto ng Bituin. Na leader. Ang Xinghai Chengguang ay iyong binuo. Tinutulungan mo siyang labanan ako. Tao Ran, huwag masyadong isipin ang sarili mo. Nasa proseso lang ako ng pagtupad sa aking mga pangarap. At ikaw, ay isa lamang. Napakaliit na bato na nakatagpo ko sa daan. Bagamat medyo masakit. Pero maaari ko namang itapon iyon. Tara na tayo. Xiaozi. Suksi. Hindi ko kayo pakakawalan. Hindi ganoon siya dati. Hindi ganoon. Dati, sa mata niya. Sa mata niya noon, tanging ako lang ang nasa isip niya. Bakit naman? Ayaw na niya sa akin. Bakit siya aalis kasama si Xiaozi? Ginoong Tao, bakit ka nag-iisa at umiinom ng ganito karaming alak? Suksi, nandito ka na. Bakit ka nandito? Tumingin kayo sa akin para tumawa. Ginoo Tao, sobrang uminom ka na. Sama ka sa akin pa uwi, okay? Ayoko. Inaalipustan niyo ako. Tayo ay nandito para tumawa sa akin. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo papayagang makuha ang gusto ninyo. Isa-isa ko kayong babalagbagin. Ginoong Tao, alam ko ang tungkol kay Ate Suksi. Nakakasakit ito sa iyo. Ngunit ang pagdurusa mo sa sarili mo ay magdudulot lamang ng sakit sa mga mahal mo. Mabilis na dumating ang mga Avengers. Suksi. Si Suksi ay nagtaksil sa akin. Kinuha niya ang mga kasanayan na itinuro ko sa kanya. Tumulong sa iba na labanan ako. Ginoo Tao, magpakalma ka muna. Tungkol dito, sobra na talaga ang ginawa nila. Lalo na si Ate Suksi. Alam niya na ang proyekto ng Xingchen ay bunga ng iyong pagsisikap. Pero gusto pa niyang gumawa ng Star si Chen Guang para makipagtagisan sa iyo. Siya, talagang walang utang na loob. Hindi ko ito basta-basta kakalimutan. Kailangan kong ipagawa sa kanila ang nararapat na parusa. Gusto kong iparamdam sa kanila na mas mabuti pang mamatay. Ginoong Tao, sa totoo lang, gusto kong mabigo ang kanilang proyekto. Hindi naman walang paraan.
Suksay. Lumabas ang bituin ng Xinghay. Lahat ay magdududa sa aking pagkakakilanlan. Magagawa ko lang ay iligtas ka habang nasa sinapupunan ka pa. Sabi mo, anong paraan ang meron ka? Ako naman. Nakakakilala ng ilang tao, mga kaibigan na may kakayahan. Sila ay nasa internet, na kayang gawin ang maraming bagay, na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Basta't, kaya nating gawin ito ng hindi napapansin, na parang bituin at liwanag, sa mahahalagang sandali. CJ, ganito na lang. Hanapin mo yung mga kaibigan mo. Kahit magkano pa ang gastos, gagawin ko. Gusto kong malaman nila kung ano ang mangyayari sa mga sumira sa aking Taoran. Tao Zong, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita na makabawi. Ginoong tao. Mabilis lang ako. Magkakaroon ako ng tagapagmana na may dugong tao. Siya ang magiging pinakamatatag kong sandalan. Basta mamatay ka, lahat ng pag-aari ng pamilya tao ay sa akin na. Sa hinaharap, hindi na ako kailangang magpakitang gila sa tao. Hindi na kailangang mag-effort para mapahanga ka. At hindi na kailangang mag-alala. Kailan kaya atras ang Starry Project? Mahal kong tao, Zong. Maging mabait ka at maging hakbang ko lang. Anong nangyayari? Zong Xiao, hindi maganda ito. Ang ating pangunahing server ay naka-atake ng hindi kilalang direksyong atake. Lahat ng testing data ng Xinghai Chengguang. Lahat ay naka-encrypt at nakasara. May iniwang ransom ang kalaban. Humihingi ng malaking halaga ng Bitcoin. Kung hindi, permanenteng babaklasin ang data. Ibinunyag sa black market. Ay activate ang lahat ng backup na plano. Subaybayan ang pinagmulan ng atake. Ipagbigay alam sa security team para sa pinakamataas na tugon. Ginoong Xiao. Napakahusay ng mga pamamaraan ng kalaban. Nakalusot sila sa lahat ng aming karaniwang depensa. Pati na ang mga backup na daanan. Ay nakasara na rin. Mukhang, gawa ito ng isang top-level hacker. Tayo, mukhang hindi na kaya. Ito. Lahat. Makinig kayo sa utos ko. Suksay. Nasa iyo na ito. Ika, putulin ang lahat ng hindi kinakailangang pisikal na koneksyon sa labas ng server. Ikatlo, enable ang aking pribado backup node sa Iceland. Ikatlo, ipadala ang lahat ng iyong nabigong log ng depensa sa aking terminal. Nakapadala na. Ginoong Su, napaka-odd ng mode ng atake na ito. Tayo, mas mabuting palitan ang paraan. Shadow Sparrow Virus, variant mula sa Black Hat Conference sa North America noong nakaraang taon. Ang katangian nito ay gumagamit ng mga lohikal na butas sa ilalim na protocol para sa nested encryption. Karaniwang mga firewall at antivirus ay walang silbi. Sayang, noong panahong iyon, ang original na bersyon ng variant na ito ay ako ang sumulat para lamang sa pananaliksik. Sadyang nilagyan ko ito ng patch. Ngayon, gamit ang espesyal kong susi para gawin ang reverse engineering nito. Naibalik ang data. Nakuha muli ang kontrol sa sistema. Maaga pa para magdiwang. Susunod, tayo na ang magbawi. Nahanap na ng attacker. Ito ay ang group ng DAO. Ipagbibigay alam sa legal department na maghanda ng mga dokumento para sa kaso. Ang tagal ng pag-file ng kaso ay sobrang bagal. Gamitin ang paraan nila para parusahan sila. Mas direkta pa nga siguro iyon. Katatapos ko lang magbigay ng maliit na regalo sa panloob na network ng zoo. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Sa tingin ko, ngayon, ay nakaloob na sa lahat ng mga computer screen nila. Ang recording ng pagbili ni Lin Suksi sa hacker at ang surveillance video ng Taoran. Ginoong tao, hinahanap mo ako. Anong kalokohang hacker ang hinahanap mo? Hindi lang nila napabagsak ang kalaban, kundi napalabas pa nila ang ating mga ebidensya. Ginoo tao, isang aksidente ito.
Lahat ng ito ay kasalanan ni Suksi. Sobrang tuso niya. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. CJ, bibigay ko sa iyo ang huli mong pagkakataon. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung nagbababaan ka ng presyo o nagkakalat ng chismis, gusto kong gawin mo ang lahat ng makakaya mo para maibalik ang bahagi ng merkado ng proyekto ng mga bituin. Para sa akin. Kung hindi, umalis ka sa Tao Corporation. Ginoong Tao. Hindi maganda. May malaking problema. Anong problema? Bumagsak na ba ang langit? Ang sistema ng ating Star Project ay bumagsak na. Ano? Ano? Sobrang dami na nang tumatawag sa customer service na yun. Ang mga kasosyo ay humihingi ng kabayaran at paliwanag. May mga media na nakakuha na ng impormasyon. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat, makinig. Kakatanggap ko lang ng balita. Ang mga bituin ng Siyaw. Ilalabas ang proyekto sa 1 linggo. Kailangan nating ilabas ito ng 3 araw ng maaga kaysa sa kanila. Director Lin. Napaka-risky nito. Ang module ng paglilipat ng datos. Noong kahapon, may malubhang bug na lumitaw sa pagsusubo. Walang system na walang bug, di ba? Kapag umarangkada ang Xinghai Chengguang, wala na tayong pagkakataon. Ngunit, dahil sa maingat na katangian, walang nagawa ang tao sa mga nakaraang taon. Ngayon, bilang pangkalahatang namamahala ng proyekto, inaanunsyo ko, laktawan ang yugto ng pagsubok, diretsong ihanda para sa paglulunsad. May problema. Ako ang bahala. Ginoong Lin. Napaka hindi responsable nito sa mga gumagamit. Ngayon, ang sistemang ito ay 1 oras na bomba. Maaaring sumabog anumang oras. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Ako'y hindi kailanman nagsisisi. Sa negosyo, ang mga maingat na tao ay pwedeng uminom lang ng sabaw. Pero ang gusto ko ay kumain ng karne. Ginoo Tao. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal na kitang tinatago. Suksi. Bago siya umalis sa trabaho, naglagay na siya ng bomba sa sistema. Akala ko sana, sa pagkakataong ito ng pag-upgrade ng sistema ay masosolusyonan. Hindi ko inasahan. Alam ko na siya iyon. Sadyang nagiganti siya sa akin. Nabigo ang proyekto ng Fadithandifit. Nagtagumpay ang proyekto ng Sanghi Chinggong. Maaari niyang patunayan kung gaano ako kabobo. Ginoong Tao. Lahat tayo ay nauto ni Ate Suksi. Sobrang sama niya talaga. Si Suksi. Hindi kita palalampasin. Taoran, bakit parang may naririnig akong hangin na nagsasabing may problema sa Star Project? Taoran, bakit narinig ko na may problema sa Star Project? Tatay, sino ang nagsabi sa iyo? Ang proyekto ng Xingshen ay patuloy na sumusunod sa plano. Maayos itong nagpapatuloy. Sigurado ka ba? Tatay, kahit na hindi ka naniniwala sa akin, dapat ay maniwala ka kay Suksi. Ito ay isang smokescreen ng kalaban. Sadyang nilalayo natin ang tiwala ng kliyente. Ayos lang. Ayos lang. Taoran, kailangan mong pangalagaan ang Tao Corporation. Dad, mag-alala ka lang. Ginoo Tao, ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay ang panatilihin ang sitwasyon. Kung malaman ng iba na may problema sa ating sistema, mawawasak ang presyo ng stock ng Dow. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ngayon? Sa palagay ko, dapat nating sabihin ang katotohanan sa iba. Hayaan si Suksi na lang ay ayusin ang gulo na ginawa niya. Agad na maglabas ng balita. Suksi! Tiyak na ipapapalik ko sa iyo na lumuhod at humingi ng tulong. Sila'y naglakas loob na siraan ka. Huwag kang mag-alala. Agad kong ipapagawa sa legal department ang liham ng abogado. Ang AEC department ay bumalik ng buong lakas. Hindi na kailangan. Sinasalungat nila ang iyong profesional na reputasyon. Xiaozi, narinig mo na ba ang kasabihang itaga ang aso sa sulok? Huwag hayaang makagat ng aso ng 2 beses. Paano sila? Magiging handang pumasok. Ganon ba nating hayaan silang ganito? Hindi ba nila sinabi sa pahayag na dahil sa aking teknikal na butas, nagdulot ng pagbagsak ng sistema, dapat na rin nilang makita kung ano ang tunay na teknolohiya. Kailangan mong ilabas ng maaga ang proyekto ng Xinghai Chengguang. Dahil inilabas nila ang napakalaking pahayag. Ibinigay sa atin ang daloy. Kailangan natin itong saluhin. Hindi ba? Ipaalam sa teknikal na departamento. Lahat ay mag-overtime. Sa loob ng 3 araw. Kailangan ko ang Star si Chengguang. Ilanse sa parehong araw ng Star Project. Bakit hindi ka pa umalis? Hindi pa umalis ang mga kasama. Paano ako aalis ng maaga? Tikman mo. Ito ang bagong coffee machine ng tech department. Sabi nila, kaya nitong gumawa ng kape na parang sa Starbucks. Nakatagilid ang neck tea mo. Meron ba? Hindi ko makita.
Palagi mong natutukoy ng tama. Ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ano? Nakatagilid ang kurbata. May bug sa code. At mayroon pang tunog ng tibok ng puso ng isang tao. Ginoong Xiao. Sobrang agresibo ka na. Meron ba? Ikaw. Naramdaman mo bang may kilig? Medyo ilusyon lang yun. Bakit namula ang tenga mo? Mag-ingat. Mahal kong katuwang. Bitawan mo. Ang kaibigan na ito. Kung sakaling hindi ako pumayag. Hindi ko pa natatapos ang code ko. Ang kailangan ko ay isang perpektong plano. Hindi ito tulad ng iyo. Parang isang dumilang na bagay. Parang alam mong talagang naiintindihan mo. Anong sinasabi mo? Ayaw mo bang gawin ito? Bobo ka. Anong nangyayari? Ginoong tao. Bakit ka nandito? Pinipilit kong ayusin ang plano. Sukse. Parang naging estranghero ka kamakailan. Noon, ikaw, ayaw pang patayin kahit isang langgam. Hindi ka rin magtaas ng boses sa mga empleyado. Ginoong tao. Akala mo gusto ko ito. Kamakailan lang, nahihirapan ang kumpanya. Kung hindi natin maunang ilunsad ang proyekto. Kung gayon, si Dao ay, talagang sobrang pressured ako. Alam kong sinisisi ng mga empleyado ako sa likod ng aking likod. Pero hindi ako makapag-atras. Nandyan ka pa sa likod ko. Ginoong tao. Kung kailangan talaga may isang tao na gagawin ang masama, ako na lang. Basta makatulong sa'yo. Kahit na masaktan ako, ano ba? Suhi. Tao Jong, kaya kong magsisi sa kahit sino. Pero hindi ako magsisisi sa'yo. Dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Na tao. Sukse. Pasensya na. Naiwan akong nagkamali sa iyo. Hindi ko dapat pinagdudahan ang iyong intensyon. Walang anuman, ginoong tao. Basta't naunawaan mo ang aking nararamdaman, ayos na iyon. Sige na. Ginoo tao. Matagumpay na nailunsad ang ikatlong yugto ng planong Starry. Nakapagpagaling ka na at nakalabas na sa ospital. Talagang doble ang saya. Maganda. Magandang araw ito. Tara na. Buksan mo ang telebisyon. Gusto kong makita ang mga bituin at ang kasagsagan ng palabas. Ang proyektong Star na inilunsad ng grupo tao. Ang ikatlong yugto ay naipatupad ayon sa plano. Sa unang araw pa lang ay naabot na nito. Ang kasagsagan ng milyon-milyong tao na sabay-sabay online. At ang grupong Xiao ay kasabay ding inilunsad ngayon. Proyekto ng Xinghai Chengguang. Sa unang araw pa lang, nakakuha na ito ng higit sa 1,000,000 kliyente. 6 Xiaos. Talagang naglunsad ng isang matalinong proyekto. Sayang. Kailangan niyang makipaglaban sa amin sa tao. Medyo bata pa siya. Ihanda ang sasakyan. Pumunta sa kumpanya. Xiaozi, ikaw na sinasabing henyo sa negosyo. Hindi ba't isa ka pa ring talunan ko? Ginoong tao. Ang ikatlong yugto ng proyekto ng Xingchen ay mas matagumpay kaysa sa unang dalawang yugto. Paano mo ako gagantihan? Anong gusto mong makuha? Ako. Gusto kong ibigay mo ang sarili mo sa akin. Kabatch ko, huwag kang masyadong mapag-imbot ha. Gong tao. Sa puso mo. Wala na bang suksijay? Akin siya. Walang sinuman ang pwedeng makialam. Siya. Saan mo siya ilalagay? Ikaw nga. Palaging aking mabait na junior. Ginoong tao. Ang ating proyekto sa mga bituin ay lubos na nangunguna kumpara sa proyekto ng C-Group na Xinghai Chengguang. Napakabuti. Ngunit, may isang grupo ng mga high-end na gumagamit na naniniwala na ang proyekto ng Xinghai Chengguang, kahit na sa estruktura ng balangkas o sa karanasan ng gumagamit, mas mahusay ito kaysa sa ating proyekto ng bituin. Impossible. Tiyak na ito ay mga troll sa internet. Ang ating proyekto ng bituin ay 3 taon nang isinasagawa. Sila, ang Star Sea Chasing Light, hindi pa umabot ng 3 buwan sa pagbuo. Bakit sila ang nakikipagkumpetensya sa atin? Sabi-sabi sa industriya.
Ang chief engineer ng Xiao Group ay sobrang galing. Si Suksi. Hindi pwedeng mangyari. Sa tao, kaya niyang maging chief engineer. Lahat ng ito ay dahil sa aking proteksyon. Ginoong tao. Ginoong Lin. Hindi maganda. Ang proyekto ng Xingchen ay bumagsak ng buo dahil sa mga butas sa sistema. Ganap na bumagsak. Dahil sa ganap na pagbagsak ng Xingchen, nagdulot ito ng kaguluhan sa merkado ng stocks ng Tao Group. Bumagsak ang merkado ng 5%. Ano bang nangyayari? Ang pangunahing estruktura ng proyekto ng Xingchen ay may nakamamatay na butas na hindi pa nalulutas. Nagmamadaling inilunsad. Tiyak na magkakaroon ng problema. Kaya ngayon, ayusin na ito. Inayos na ni Director Lin. Mahigit 2 buwan na walang tagumpay. Kami na walang kinalaman sa mga bagay-bagay. Paano namin maayos ito? Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Literal na kahulugan. Nakablock si Director Lin. May error log alert. Pabayaang magpatuloy ang salungatan sa ilalim na estruktura. Ang proyekto ng Xingchen ay bumagsak lamang ngayon. Dahil sa mahusay na pagkakagawa ng proyekto ni Su. Lin Suksi, ano ba ang nangyayari dito? Bakit parang wala akong naintindihan sa sinabi niya? Ginoong tao, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Anong silbi ng paliwanag? Ang kailangan ko ay isang praktikal at maasahang solusyon. Boss tao, hindi maganda ang sitwasyon. Tumawag ang Xingke at Huaxun. Sinasabing ititigil ang pakikipagtulungan. Kasinungalingan ang itigil ang pakikipagtulungan. Mga maliliit na tao na nag-aapoy sa apoy. Boss tao, nagpadala ng tanong ang ICC. Humihingi sila ng paliwanag namin tungkol sa isyu ng kahinaan sa sistema. Bukod pa dito, kaninang umaga, nagbigay ng abiso ang bangko na kailangang muling suriin ang aming credit limit. Paano nangyari ito? Pero ito ay tungkol sa ikatlong proyekto. May kaunting problema. Kailangan niyo akong tulungan na makaisip ng solusyon. Ginoong tao, Ginoong Lin, ang pangunahing sistema ng kumpanya ay bumagsak. Ang pangunahing sistema ng kumpanya. Bakit ka ba nagka-crash? Ang hindi marunong ang nag-uutos sa marunong. Hindi ba't inevitable na magkakaroon ng problema? Tumahimik ka na. Ikaw ang dapat tumahimik. Lin Suksi, ano ba talaga ang nangyayari? Yung 2 beses na nagka-problema ang sistema. Kung bakit ito ay nalutas, ay dahil kay Director Lin, na ginamit ang algorithm upang makaiwas sa butas. Kaya, hindi talaga ito nalutas. Lin Suksi, ano ba talaga ang ginawa mo? Director Tao, ayon sa datos, pagkatapos mag-crash ng sistema namin, lahat ng kliyente ay nagsimulang pumasok. Sa proyekto ng Xinghai Chengguang ng Xiao Group. Ngayon, ang proyekto ng Xinghai Chengguang ay may higit sa 10,000 online na user. Hello, Gongzang. Ginoong tao, ano ba ang nangyayari? Ang server ng Xingchen Project. Bakit bumagsak? Ginoong Zhang, pakinggan niyo ako, ipapaliwanag ko. Anong paliwanag? Pinabayaran mo ako ng higit sa 10 bilyon. Hindi kita pababayaan. Maghintay na lang kayo ng legal na sulat. Hoy! Bakit ganito na ang nangyari? Ikaw ang may kasalanan. Ginoo tao. Kakalabas lang ng Star Sea Down. Hindi pa handa ang teknolohiya. Maaari tayong samantalahin ang pagkakataon na atakihin ang kanilang sistema. Para sila rin ay mawalan ng kakayahan. CJ. Ito ay isang solusyon. Bakit kayo nakatunganga? Bilisan niyo na at gawin ito. Matagal na tayong nagtatrabaho. Wala na akong pangarap noon pa. Pero may hangganan pa rin ako. Kagaya ng kumpanya niyo na walang hangganan. Matagal na akong ayaw na magtrabaho dito. Ayaw ko na rin. Kayo, hindi kayo magtatrabaho. Maraming tao ang magtatrabaho. Siksiyawang ang magpapasok sa kanila. Lahat ay naitala. Gusto kong ipatigil sila sa buong industriya. Ipinagbabawal ko sila. Pasensya na. Ayaw ko na rin. Ikaw, Taoran. Ikaw, anak ng yaman. 3 buwan lang akong nagpagaling. At ganito mo na pinabayaan ang Tao Group. Naging ganito na ang sitwasyon. Tatay. Pasensya na. Anong silbi ng pasensya? Nasaan si Suksi? Basta't nandyan siya. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Suksi. Nandito siya. Mga anak. Hindi siya si Suksi. Hindi siya si Suksi. Paano mangyayari yon? Siya nga si Suksi. Hindi siya. Inalis mo ba si Suksi? Ako. Hindi mo ba sinabi sa akin na ikaw ay Suksi? Wala akong sinabi. Ikaw ang nag-isip na ako si Suksi. Taoran. Bakit mo ako iniisip na? Si Lin Suksi ay si Suksi. Isang tao lang sa kumpanya na tinatawag na Suksi. Matagal mo na akong niloloko. Bakit mo ako ginaganyan? Ang isang daang taong yaman ng pamilya tao. Maaaring masira dahil sa iyo. Mula sa iyong mga kamay. Ako. Tatay. Hindi mo ba palaging gusto si Suksi? Bakit mo siya pinalayas? Siya ang pundasyon ng pamilya natin. Bakit ka ganyan kabobo? Nasaan si Suksi ngayon? Sa Xiao Group. Hindi nakakapagtaka. Namangahas sa larangan ng intelihensya. Nahamunin ang Dao Group ng hayagan. Tingnan mo ang mga ginawa mo. Tatay,
Hindi ko talaga alam. Siya nga si Suiksi. Ikaw, Bobo. Ano ang maaari mong isipin? Kailangan mong gawin ito agad. Pumunta ka agad sa Xiao Group. Hanapin mo siya para sa akin. Kahit na kailangan pang lumuhod para sa kanya. Dapat siyang bumalik. Tatay, naiintindihan mo ba? Kung hindi siya babalik, ang Tao Group. Tapos na. Ganito kalaking grupo. Nawawala si Suksi. Talagang maubos ito. Tumahimik ka. Paalisin mo ang babaeng ito. Tiyo Tao. Maaaring hindi pwede. Ako. Nabuntis ko si Ginoong Tao. Tiyo Tao. Maaaring hindi pwede talaga. Nabuntis ko si Ginoong Tao. Tatay. Tawagan mo ang ambulansya. Tatay. Kapatid. Lin Suksi. Niloko mo ako ng sobra. Akala mo ba inosente ka? Bilang aking boss. Anong antas ko? Siya sa atin mo na lang para malaman mo. Ngunit dahil pinapahalagahan kita, pinaalis mo si Suksi. Ipinasa mo sa akin ang proyekto ng Xingshen. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Babae ka. Gagawin kong mawala ka sa tao. Nabagsak ang pangalan at reputasyon. Ginoo Tao. Tingnan mo ito. Basta't maglakas loob kang gumalaw sa akin. Ang headline bukas ay magiging, si Tao na nanggahasan ng babaeng empleyado. Sa tingin mo, ang matandang nasa emergency room, ay makakayanan pa bang ma-stress dahil dito? Mayroon pang Taos Group, kaya pa bang tiisin ang skandalong ito? Nais mong sabihin, ang isang siglong negosyo ng Taos Group, ay masisira sa kamay mo. Ikaw na mapanirang babae, Ginoo Tao. Ngayon lang tayo nagiging magkakapit-bisig. Basta't mahanap mo si Suksi. Ang Tao Group, ay magiging katulad ng dati. Hindi ka ba natatakot na bumalik si Suksi at agawin ang iyong posisyon? Sa panahong ito, iba na ang sitwasyon. Ngayon, ako rin ay isang ina na. Kailangan nating isipin ang kinabukasan ng bata. Gusto mo bang bumalik si Suksi para magtrabaho para sa'yo? Kung hindi, ano? Ikaw, napaka-cute mo. Ginawa mong ganito ang kumpanya. Kaya mo bang buhayin ang anak? Huwag mong kalimutan ang nangyari dati. Sino ang gumawa ng mabuting gawain? Tama na. Huwag ka nang mag-behavior na parang bata. Para sa'yo. Nagtitiis at nagsusumikap sa taos ng 3 taon. May nararamdaman pa rin ako sa'yo. Kung tapat ka at buong puso, luhod ka at humingi sa kanya. Laging nagiging malambot ang puso niya. Nagawa ko ng masaktan si Suksi dati. Hindi na ako papayag na. Saktan mo siya. Ginoong Tao. Ginawa ko na ang mga sakripisyo para sa bata. Basta't bumalik si Suksi. Maari pa kayong magkaroon ng pagkakataon. Kung hahayaan mo siyang manatili sa tabi ni Jans, wala nang pagkakataon sa inyo. Basta't mapanatili ko si Lin Suksi. Hanggang manganak siya, ang banta niya sa akin ay mawawasak ng kusa. Pagdating ng panahon, makakabalik na ako kay Suksi. Magsisimula ulit tayo. Basta't ang bata ay ipapanganak. Ikaw at ang tatay mo ang may period. Pagdating ng panahon, ibebenta ko ang kumpanyang daw para makapagpahinga ako ng payapa. Gusto kong pangako muna pagkatapos bumalik si Suksi. Hindi mo na siya aabalahin o babulihin. Ginoong Tao. Si Suksi ay dahil sa paglipad niya ng masyadong mataas. Hindi mo siya kayang kontrolin. Dayain mo siyang bumalik. Ilagay mo siya sa kulungan. Hindi na siya makakatakas. Nasa palad mo na. Tama. Sobrang tiwala niya talaga. Kaya madali siyang umalis sa akin. Ginoong Tao. Magandang humingi ka ng tawad kay Suksi. Ang mga babaeng tulad niya na malamig sa labas pero mainit sa loob, ay laging nagiging malambot ang puso. Darating ang panahon, lahat ng problema natin ay madaling masosolusyonan. Siksi. Suksi. Alam ko na. Ang lahat ng ginawa ni Lin Suksi sa iyo. Dati ako ang nagkamali sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi niya kailangan ang kanyang katarungan. Siya na ang bahalang kumuha nito. Suksi. Talaga bang hindi na tayo makakabalik? Taoran. Babalik tayo para pahiyain siya. Nagsasalita ako kay Suksi. Bakit ka laging nakikialam? Sinasadya kong ipagawa sa kanya ang pagsasalita para sa akin. Dahil nakakapagod makipag-usap sa iyo. Laging nakakapagod. Sa ibang salita, hindi ka marunong makipag-usap, at hindi mo rin naunawaan ang tao. Ikaw, Suksi, dahil sa maraming taon nating pagmamahalan, pwede bang makahingi ng ilang minutong pribado, para ipaliwanag ko sa'yo? Hindi pwede. Tara na. Suksi,
Palagi kitang minahal. Dahil sa pakiramdam ko, na si Lin Suxi ay sobrang nakakaawa. Kaya ako, humihingi ng tawad sa'yo, sana'y mapatawad mo ako. Taoran, hindi kita galit. Kaya naman, hindi ko pa rin maaring patawarin ka. Suxi, alam ko talagang nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ka. Ikaw ang hindi makaalis sa akin. O ang tao ay hindi makaalis sa akin. Ako ito. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Makakasanayan mo rin yan habang tumatagal. May iba pa bang problema? Suxi, hindi ako nakipag-cheat. At na-realize ko na ang mali ko. Bakit hindi mo magawa? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Para makasama ka. Handa akong bumalik sa pamilya kong negosyo. Bakit hindi mo naaalala ang nakaraan? Bumalik ka sa pamilya mong negosyo. Dahil tulad mo, isang cute na tao. Hindi makaligtas sa labas. Kahit nasa to, ikaw rin ay nakasalalay sa akin. Para makuha ang posisyon ng general manager. Noong panahong iyon, ako ay cute lang. Kaya nga, ngayon, mayroon na siyang mas magandang aso. Xiao Zi, ikaw ang kagalang-galang na presidente ng Xiao Group. Hindi ka ba nahihiya? Walang kakayahang lalaki. Ang nangangailangan ng ibang tao para bigyan siya ng galang. Ikaw, isang ganap na lalaki, ay naguguluhan sa kumpanya at sa relasyon. Na parang isang malaking gulo. Anong karapatan mo na humingi ng tawad kay Sixi? Ano bang pakialam mo? Ano ka ba? Noon, kasama ko si Sixi sa kolehiyo. Nagkakarelasyon kami. Hindi mo pa alam kung nasaan ka noon. Pagkatapos namin ni Sixi magka-relationship, hindi mo rin alam kung nasaan ka noon. Sixi, tara na. Sabi mo, nabaliw na ba siya sa galit? Suxi, lumabas ka dito. Kung makikipagtalik ka sa lalaking ito, wala nang pag-asa para sa atin. Suxi, lumabas ka dito. Ikaw ang nagdala ng gulo. Ikaw ang may pananagutan sa paglutas nito. Handa akong maglingkod sa'yo. Suxi, lumabas ka na. Mahal. Xiao Zi, tapos na ang oras mo. Wala na akong kahit anong puwang para mag-isip. Nandyan pa siya. Ayokong marinig niya ang sinasabi mo. Umalis na siya. Nakatagilid ang kurbata. Ayos na ngayon. Gusto mo bang uminom ng kahit ano? Sige na. Ipinagdiriwang ang iyong kabayanihan ngayon. Nakikinig ako sa'yo, aking Reyna. Gino Engineer Su. Matagumpay na nakamit ang pakikipagtulungan kay No. Ngayong taon, ang ating halaga sa merkado ay tataas ng hindi bababa sa 3 beses. Gino Engineer Su. Sinabi sa akin ng Fifi ng noo ng pribado na ang iyong personal na kakayahan ang nagbigay daan sa kanilang huling desisyon. Ito ay resulta ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Isang koponan. Ang pinakamahalaga ay ang sentro. Ito ay kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ibinigay ko ang 15% ng aking personal na bahagi ng Xiao Group kay Suxi. Ang 15% na bahagi. Hindi lang nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong piso, kundi sumasagisag din sa pinakamataas na kapangyarihan sa kumpanya at sa pinakamataas na posisyon sa usapan ng kumpanya. Xiao Zi. Napakamahal nito. Ang iyong halaga ay higit pa sa mga bahagi na ito. Mula ngayon, si Suxi ay hindi lamang sa aming kumpanya. Nagsinghai Cheng Guang, ang punong inhinyero, mas lalo pa kaming kumpanya. Pangalawa sa pinakamalaking stockholder ko. Ang kanyang desisyon ay ang aking desisyon. Mula ngayon, wala nang sinuman, kabilang na ako, ang makakaapekto sa iyong pangarap sa karera. Gusto mo ba ang iyong koronasyon? Reyna ko. Lubos akong nasiyahan. Muling umakyat ang halaga ng grupok Xiao. Kaya niyang itaas si Xiao Zi sa langit. Siguradong maililigtas niya ang Tao Corporation. Pumunta ka, ibalik mo siya. Ibalik mo siya. Bakit naman? Dahil sa kaunting pagmamahal na natira sa akin mula sa kanya. O dahil sa mga kalkulasyon mong hindi karapat-dapat.
Wala akong pakialam. Pumunta ka at humingi ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya na siya lang ang iyong mahal. Basta't malambot ang puso niya. Sapat na. Lin Suksi. Hanggang ngayon hindi mo pa rin nakikilala. Kung ano ka talaga, anong karapatan mong utusan ako? Isa ka lang na may pangalang Suksi. Na walang halaga. Isang nakadagan sa ibabaw ni Suksi. Isang parasitikong nilalang na sumisipsip ng dugo. Yingpin ay Yingpin. Maaari siyang basta-basta magsulat ng isang code. At makakakuha siya ng papuri mula sa mga higante. Samantalang ikaw, kahit anong pagsisikap mo, ay maaari lamang magdala sa kumpanya sa bingit ng paghihirap. Ikaw ay isang buong-buo at cute na tao. Ako ang maliit na cute. Ikaw ay isang maliit na cute na hindi mawawala. Kahit kailan, maliit na cute ka pa rin. Bukas, hindi pa rin makaisip ng paraan. Magdeklara na lang ang to na bangkarote. Ikaw at ang tatay mong nasa ospital. Lahat magiging alalay ng AC. Kunin mo siya pabalik. Kahit pa man ginamit mo ang panliling lang. O pwersa. O pakiusap. Walang pinipili, gagawin ang lahat. Sa huli, siya lang ang makakatulong sa'yo. Suksi. Kahit ano, ipapakita ko sa lahat. Ikaw pa rin ang aking magpakailanman. Laging talo. Magandang araw, Ginoo Wang. Ako si Lin Suksi mula sa grupo tao. May bago tayong proyekto sa kumpanya. Daw. Yun nga. Na malapit ng mabankrupt, na hindi makayos, kahit isang system bug. Narinig ko siya ang namamahala sa proyekto. Na chief engineer. Paano ka pa nakakayang lumabas para sa investment? Ginoong Wang. Lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Ngayon kami, ay Hangyu. Lin, patawarin mo akong magsalita ng diretsyo. Isang tao na hindi alam ang sariling pangalan. Yung mga taong mahilig magpanggap sa iba. Anong totoong kakayahan meron sila? Ginoo Su, Ginoo Xiao. Sa wakas, nandito na kayo. Noong nakaraan, yung ideya sa teknolohiya na binanggit ninyo, lubos kaming interesado. Hindi ko alam kung may karangalan na makapag-usap tayo ng mas detalyado pagkatapos. Siyempre, maaari. Napakabuti. Suksi. Ano ang batayan mo para maging mataas ang tingin sa sarili? Babasagin kita at lalagyan ng putik. Suksi. Ngayon, talagang maganda ang sitwasyon. Kilala niyo ba siya? Nagtrabaho kami ng magkasama noon. Pinakabago ng Giant Shai Group, ang pangunahing teknolohiya, ang Xinghai Chengguang. Ito ay nagmula sa aming tao, Shai. Pasensya na. Uminom ako ng marami. Hindi nakakalasing ang alak na ito. Narinig ko na ibinigay ni Ginoong Xiao ang 15% ng shares sa kanya. Hindi ko na alam iyon. Noong nasa tao siya, siya pa ang girlfriend ni Ginoong Tao. Bakit sila naghiwalay ni Ginoong Tao? Hindi pa rin siya nagtatangi. Bilang isang estranghero, hindi ko masyadong masabi. Ngunit mabait talaga si Ate Suksi. Nang umalis siya, maraming empleyado mula sa proyekto ang sumama sa kanya. Ang babaeng ito, hindi basta-basta. Patawad, sandali lang. Pupunta lang ako para batiin si Ate Suksi. Pasensya na. Suksi. Nagkamali ako. Pasensya na, Ate Suksi. Wala akong sinisiraan si Ginoong Tao. Sa puso ni Ginoong Tao, ikaw lang ang naroroon. Nakiusap ako sa iyo. Ibalik mo na kay Ginoong Tao ang pangunahing teknolohiya. Talagang hindi na kayang magtagal ni Ginoong Tao. Hindi na niya kayang tiisin. Hindi ba't dahil sa iyo ito? Tungkol sa pangunahing teknolohiya, kung maipapakita mo na kaugnay ito sa may koneksyon si Tao kahit kaunti lang, malugod kang maghain ng kaso. Sister Suksi, alam mo na si Tao, hindi kayang suportahan ng matagal. Tunay kang magpapahirap ng todo-todo. Nakakatawa talaga. Strategya sa negosyo ni Tao. Umaasa lang ba tayo dahil sa kahinaan ng mga dating empleyado? Ito ba ang tanging paraan para hindi tayo malugi? Ginoong Xiao, alam kong gusto mo si Ate Suksi. Ngunit, dapat tayong maging mabuti. Huwag kalimutan ang ating pinagmulan. Ginoong Lin, ang paninirang puri ay may kasamang pananagutan sa batas. Paano ako mangangahas na mangaral sa'yo? Ako'y nagmamalasakit lang kay Ginoong Tao. Noong mga panahong iyon, may ilan na gamit ang relasyon sa pag-ibig para makuha ang mga lihim ng kumpanya at agad na magtatakbo. Bakit hindi ka na nagpatuloy? Pasensya na, Ate Suksi. Isipin mo na lang na nagbabalag kayo ako. Nakaabala ako sa'yo. Pasensya. Nabigla. Punong tekniko ng Xinghai. Inakusahan ng pagnanakaw mula sa dating kumpanya. Pangunahing lihim. Susing balita tungkol kay Suksi. Umangat sa hindi tamang paraan. Ang Cinderella ng mundo ng teknolohiya. Mukhang may mataas na prinsipyo.
Ngunit isa palang espiya sa negosyo. Hindi nakapagtataka na biglang nalugi ang Tao Corporation. Sapagkat ito ay naubos na. Ano ba itong mga kalokohan na ito? Pareho lang ito sa mga dati nilang estilo. Sa pagkakataong ito, ikaw ba ay makikipag-ayos din? Hindi ako nakikipag-ayos kailanman. Ito ay para lang. Bigyan sila ng huli, na regalo. Hindi ako kailanman nagpapabaya sa mga bagay. Ngunit ito ay, para ihanda ang kanilang huling regalo. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama ka na nila. Kailangan kong lumaban. Gusto ko ang paraan na pinoprotektahan mo ako. Tawagin ang teknikal na direktor. Direktor ng Public Relations. Direktor ng Legal. Pumunta sa opisina ni General Manager Su. Parang siya yung nagnakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng dating nobyo niya. Na masama ang loob. Umalis na tayo. Sobrang malas. Sukse. Sukse. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Bakit hindi ito walang isip sa pagkakataong ito? Naniwala na ako sa iyo, Suksi na Junior. Sukse. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Sukse. Basta't bumalik ka sa Tao Corporation. Ayos lang ang bagay na ito. Tutulungan kita. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako malulugmok sa alon ng opinyon na apektuhan ang mga walang sala. Sukse. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung sana ay kumilos si Xiaozi. Hindi ka sana napapalibutan ng mga chismis. Mukhang nakalimutan ni Tao Zong ang mga akusasyon sa akin noon. Tao Ran. Lahat ng paghihirap ko sa buhay na ito ay naranasan ko sa iyo. Anong karapatan mong sabihin na para sa ikabubuti ko? Sukse. Palagi akong nalinlang ni Lin Suksi na nagbigay ng maling akala. Nangangako ako, hindi na kita papayagang masaktan muli. Ang iyong garantiya, narinig ko na ang sobra-sobrang iyon. Wala na akong interes na makinig pa. Sukse. Patutunayan ko na ako ang pinakamabuti para sa iyo. Xiaozi, ginagamit ka niya. Lin Suksi, inuutusan kita. Agad na linawin ito sa publiko. Ginoong Tao, talagang sikat ka. Hindi ka na makahabol sa mainit na balita. Naitaboy na ang mainit na trending ni Xiaozi. Naitaboy, kailangan din itong linawin. Sigurado ka ba? Ang kasalukuyang, punong inhinyero ng Dow Group, ay nagpakalat ng chismis tungkol sa punong inhinyero ng Xiao Group. Hindi ka ba natatakot na mas mabilis pang mamatay ang Dow? Sukse. Hindi ka pa rin umaasa sa lalaki. Pero ang lakas ko, hindi kasing lakas ni Xiao Zexyong. Kaya iniwan mo ako. Taoran, ikaw ba ang bumili ng trending topic? Gusto mo ba akong saktan? Anong trending topic? Hindi ko talaga alam kung ano ang sinasabi mo. Atilay ako. Medyo may tunay na kakayahan ang ate na ito. Nagtataka ako sa ate na ito. Mukhang nahulog siya sa bitag ng green tea. Tapos na ako. Tapos na ang lahat para sa akin. Talagang bulag ang mata ko at bingi ang puso ko. Ano na ang nagawa ko sa mga nakaraang taon? Sukse. Sukse. Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Nagkamali ako. Noong nakaraang pagkakataon, hindi ako nabuntis. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging sigurado na walang kapintasan. Ginoong Tao. Bakit ganyan ka? Hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Kung ganoon, hayaan mo akong mahalin ka ng mabuti. Ginoong Tao. Ano ang ginawa mo kagabi? Hinila niya ako. Hindi ako makaalis. Lin Suksi. Parehong palabas. Gusto mo bang gumanap ulit? Gumanap. Direk Tao, wala akong. Magsuot ka na agad ng damit. Lumayas ka na. Mahal kita. Buntis ako sa anak mo. Ang batang ito ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali na. Nakakadiri. Taoran. Huwag mo akong pilitin. May hawak pa akong tungkol sa iyo. Iikli ang aking ebidensya.
Noon, nag-aalala ako sa tatay ko. Ngayon, maayos na ang katawan ng tatay ko. Ayos na siya. May video sa bar. Ikaw ang nagdala sa akin na lasing na lasing. Sa tingin mo, may maniniwala ba? Yung mga ebidensyang ginawa mo. Lin Suhi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't humingi ka ng tawad kay Suhi. Aaminin mong ikaw ang nagdumi sa kanya. Ihugas mo ang dumi na ibinuhos mo sa kanya. Kailangan mong linisin ito. Papalag ako sa'yo. Nabaliw ka na. Hindi ako pupunta. Bakit ako magpapakumbaba sa kanya? Ito na ang tanging pagkakataon mo. Kung hindi, wala akong pakialam na makasama ka. Sa kapahamakan, wala na talaga ang tao. Wala na akong mawawala pa. Sumama ka na sa akin na mapapahiya. CJ, pupunta ako. Suksay, huwag kang umalis. Pakiusap. Makinig ka sa akin. Taoran, matagal na akong walang masabi. CJ, hindi kita gagalawin. Suksay, alam ko na ako ay nagkamali. Lahat ito ay dahil kay Lin Suksi, ang cute na iyon. Nilin lang niya ako. Ngunit siya ay humingi na ng tawad. Suksay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Okay lang ba? Hindi ka maiiwasan ng tao. Mas hindi ako maiiwasan ng ikaw. Sino ba talaga ang nangangailangan sa akin? Ikaw ba o ang tao mo? Kailangan mo ba ako? Taoran. Hindi na ako. Nang umakyat ka sa pedal ng bahay, lumayo ka. Ganito ba talaga ako hindi mapapatawad? Bakit hindi mo ako mapatawad? Bakit hindi mo ako matulungan? Sadyang ang dami nating taon ng pagmamahalan. Ay peke ba lahat? Tao, ikaw ay baliw. Suksay, kailangan mong bumalik sa tabi ko. Walang ikaw. Wala na akong magagawa. Bitawan mo. Hindi ka na mabait. Huwag kang magsalita. Tumahimik ka. Taoran, tunay kang maliit na cutie. Wala akong. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Ikaw. Ikaw ang nagnakaw ng aking suksi. Xiaozi, bakit mo kinuha si Suksi? Walang ikaw. Hindi siya aalis sa akin. Ibalik mo si Suksi sa akin. Taoran, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Anong itsura mo? Parang isang baliw na nagwawala. Si Suksi ay hindi isang bagay. Siya ay pagmamay-ari lamang niya. Ngayon, tanging si Suksi na lang ang meron ako. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Taoran, huwag kang magpanggap sa harap ko na nagkakagulo ka ng emosyon. Anong klaseng tao ka? Hindi ba't alam ko na? Ganyan ang ginagawa mo, para lang mapalambot ang puso ko. Suksi, tayo, matagal na tayong magkasama. Talaga bang kaya mong bitawan ito? Hindi ko alam. Anong kumpiyansa mo? Na sa tingin mo ay hindi kita malilimutan. Ngayon si Xiaozi ang aking minamahal. Ang mga bagay namin ay naging nakaraan na. Wala akong anumang panghihinayang sa iyo. Mayroon lamang akong isang bagay na sasabihin. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Tatay, sinabi ng doktor, kailangan mong uminom ng gamot sa tamang oras. Magpahinga ka. Sa kumpanya, ano na ang nangyari? Kaya pa bang magpatuloy? Sino si Lin Suksi? Nang isang araw, muli akong nalasing. Nagkaroon tayo ng anak. Tatay, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Naniwala ako sa maling tao. Nagkamali ako. Uwi na tayo. Hindi ito tama. Ito. Nasisira ang mga kamay. Ang kapangyarihan ay sinasakripisyo at ang negosyo ay naapektuhan. Ang kapangyarihan ay sinasakripisyo at ang pamamahala. Ang negosyo ay nakatuon sa lokal. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyayari dito? Bakit ang insidente ng taon ng bonus ng tao ay ngayon ay nagiging usap-usapan? Lahat ng media ay alam na ang tungkol dito. Tatay, ang insidenteng ito ay hindi ko kasalanan. Si Lin Suhi, siya lahat. Sabi niya ang buong proyekto ay bunga ng kanyang pagsisikap. At palaging ganun, siya ang nag-asikaso at nagmonitor ng maraming detalye. Lin Suksi, ako ang nag-utos sa'yo na umupo sa posisyong ito. Hindi para maging walang pakialam ka. At lalo na hindi para, kapag may nangyaring problema, na hindi mo alam ang sagot, bilyong halaga ng kumpanya.
Puhunan ng mga empleyado. Tingnan mo ang pamagat na ito. Hindi lang ito basta pagsasalita laban sa ating tao. Ito ay nanginginig. Tatay, aasikasuhin ko na ito ngayon. Bibigyan kita ng update sa lalong madaling panahon isang satisfying na sagot at mapapawi ang usapin. Ginoo tao. Ginoo tao. Hindi maganda ito. Nawawala na ang kontrol sa sitwasyon. Sabihin mo, yung balita, hindi lang ito napasama sa mga pangunahing balita sa pananalapi. Ngayon, kabilang na ang ilang pangunahing portal, mga platform ng social media, lahat ay nag-ulat na ang Star High-Tech ay pinipilit ang mga empleyado na magtrabaho ng sobra sa sahod nila. At ito ay naging trending na keyword sa search. Ano? Paano ito kumalat ng napakabilis? Mas seryoso pa, ang Securities and Exchange Commission at ang palitan ay opisyal lang nagpadala ng liham na humihiling sa aming Dow Group tungkol sa pagbabayad ng bono sa katapusan ng taon na may kinalaman sa pagsunod sa mga regulasyon, magsagawa ng agarang paliwanag at masusing investigasyon. Bukod pa rito, ang ilang mga radikal na mamumuhunan at mga empleyado ng kumpanya ay nagsimula ng maglabas ng pahayag online na humihiling. Naririnig mo ba? Mag-imbestiga ng mabuti sa grupo ng Dow. Ito ang iyong cute na maliit na bagay. Magandang balita kay Kian. Tatay, ako, si Assistant Lee. Agad na ipaalam sa lahat ng mga executive. Sa loob ng kalahating oras, magtipon sa conference room para sa pulong. Bukod dito, ipagbigay alam sa legal na departamento na makialam. Suriin ang lahat ng mga legal na panganib. Maghanda para sa investigasyon at demanda. Ginoong tao, aasikasuhin ko na ito ngayon. Tapos na ang bagay na ito. Aayusin ko ulit ikaw. Tingnan mo. Ang Tao Corporation ay talagang lubos na nahulog sa alon ng opinyon. Ang trending na balita ay hindi bumababa. Ang pamagat na ito ay sapat na maanghang. Ito sa likod. Wala namang kinalaman ito sa iyo, di ba? Sa ganitong pagkakataon, nagdadagdag ka pa ng apoy. Taon, ngunit nandito. Medyo mayroong nagdadagdag ng apoy. Ano bang klaseng pagdadagdag ito? Ito ay maituturing na inchers. Sila ang tao. Sa mga pagkukulang na ginawa nila sa iyo, tandaan ko lahat yan. Ito ang dapat nilang bayaran. Taoran. Taoran, tulungan mo ako. Sinasaktan ako ng mga netizen, mga mamamahayag, pati na rin ng ilang hindi kilalang tao. Pinipilit nila ako, naipahiya ako. Sinasabi na may utang ako sa pawis ng mga empleyado. Ano ang dapat kong gawin? Iligtas ka. Sino ang makakapagligtas sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, ang proyektong Xingchen ay nagkaroon ng ganitong malaking pagkakamali. Maaaring malugmok ang kumpanya. Ganito na ba ang kalagayan natin ngayon? Hindi ko rin naman pwedeng sisihin ang buo ang sarili ko. Dahil ikaw yun. Tumahimik ka. Kung hindi ka nagluko, nagpanggap na si Suixi. Akala ko lang. Bakit ko ba pinagkatiwalaan ka? Napakahalaga nitong proyekto. Dito nagsimula ang problema. Simula nang magsinungaling ka, naitanim na ang bomba para sa araw na ito. Gagawin ko ito dahil sa Taoran. Mahal kita. Buntis ako sa iyo. Paano mo ako magagawa ng ganito? Bata. Sasabihin ko sa iyo, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ang grupo ay hindi na kayang iligtas ang sarili nito. Walang makakapagligtas sa iyo. Taoran. Hindi ka tao. Bakit mo ako may iwanan? Ah. Ang tiyan ko. Ginoo, ikinalulungkot ko. Hindi na isalba ang bata. Mahina rin ang katawan ng matanda. Kailangan ng pahinga sa susunod na mga araw. Naiintindihan ko na wala ng bata. Wala nang kinalaman ang babaeng ito sa akin. Wala na tayong ugnayan. May ilan pang bayarin na. Kailangan mong bayaran sa front desk. Wala nang kinalaman ang babaeng ito sa akin. Ipasa mo sa kanya. Hayaan mo na siyang maghanap ng paraan. Ginoong Xiao. Eitsuksei. Tulungan mo ako. Hindi. Ito ay pakikipagtulungan. Sa sitwasyon mo ngayon, anong karapatan mong pag-usapan ang pakikipagtulungan? Si Taoran ay hindi tao.
Sinira niya ang lahat para sa akin. Ngunit may hawak akong ebidensya. Ang Tao Group ay sa mga nakaraang taon. Nagnakaw ng buwis at lumabag sa mga regulasyon. Pati na rin ang pangangalakal ng suhol. Ang mga panloob na aklat at ebidensya. Gumawa na ako ng backup. Oh, bakit mo ginawa yan? Bakit? Bakit? Dahil galit ako. Gusto kong iparamdam sa kanya yon. Buong tao. Buong tao. Buong tao. Para sa aking nawalang anak. Para sa aking sinira, kasama ang tao at hayop. Para sa aking sinirang buhay, kasama. Dahil sinabi mong nais mong makipagtulungan. Tingnan natin ang iyong sinseridad. Nandito lahat ito. Nais ko lang na kayo ay bigyan ako ng pagkakataong mabuhay at ipabayad ang pamilya ng tao. Magandang gawin. Agad akong magpapadala ng tao para suriin. Kapag nakumpirma na, ay gagawa ng 3 kopya. Isang kopya ay ibibigay sa Economic Investigation Bureau. Isang kopya para sa Komisyon ng mga Securities. Isa pang kopya, ibigay sa mga otoridad na media na nagmamasid sa Xiao. Kaya ako. Hindi tayo nagtutulungan. Ikaw lang, tagapag-ulat ng mga ebidensya ng krimen tungkol sa iyong kaligtasan. Ang batas ang magbibigay sa iyo ng sagot. Matapos ang pagbagsak ni tao. Sana'y mag-ingat ka. Ito ay isang mahusay na abogado. Sana makatulong siya sa iyo. Abogado Chen. Ngayon, ang sitwasyong ito. Mayroon pa bang puwang para sa pagbabago? Maaari bang makaiwas sa parusa? Ginoong tao. Sa kasalukuyan, ang ebidensya ay labis na hindi pabor sa atin. Halos ito ay matibay na ebidensya. Ang maaari nating gawin ngayon ay subukan hanggat maaari na. Huminto. Sa parusa. Kailangan ko bang talagang makulong? Hindi pwede. Tatay, mag-isip ka ng paraan. Maghanap ng koneksyon. Ano man ang halaga, okay lang. Hindi ako pwedeng makulong. Tumahimik ka. Ngayon, natatakot na ako. Ano nang ginawa mo kanina? Kung hindi ka nagdulot ng napakaraming gulo, hindi sana nagkaroon ng ganitong sitwasyon ang grupo. Ginoong tao Dehay. Ginoong tao Ran. Kami ay mula sa pangkalahatang unit ng ekonomiya. Pinagsamang grupo ng prosekusyon. Ngayon ay may matibay ng ebidensya na nagpapatunay na kayo ay sangkot sa malaking pagtanggi sa buwis at pagtaka sa buwis. Panlilim lang sa negosyo. Paglabag sa pagbubunyag at hindi pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Nais namin kayong tanungin. Makipagtulungan ka sa amin sa investigasyon. Hindi pwede. Hindi mo ako pwedeng hulihin. Ako ang presidente ng Dow Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Dow? Tatay, magsalita ka naman. Tulungan mo ako. Papa. Ginoong Todhai. Pakisuyo, makipagtulungan. Dalhin na. 近日，陶氏集团正式宣布破产，其运营因长期违法违规陷入绝境。 Nabankrupt ang grupo ng tao. Si Todhai at si Taoran. Para sa lahat ng kanilang ginawa, nagbayad sila ng nararapat na kapalit. Kaya lang, yung mga naapektuhang empleyado. Yung mga dati nang naniniwala sa Dow. Maaari natin silang lahat na i-recruit sa Yuhu Technology. At, maaari natin itong gawin na mas malaki, mas malakas, ngunit mas makapangyarihan. Hindi dapat ito ay kapital lamang. At teknolohiya na nagtipon-tipon. Oh, mayroon ka bang bagong ideya? Gusto kong magtatag ng isang espesyal na pondo. Ang pangalan ay Fondasyon ng Alitaptap, na nakalaan para sa legal na tulong at pagsasanay sa trabaho. Upang tulungan ang mga kababaihang nakakaranas ng kawalang katarungan sa trabaho. Bigyan sila ng pagkakataon. Makabangon muli.
Alitap-tap, kahit na maliit. Sa huli ay nagsasama-sama bilang liwanag. Hindi lang iyon. Suksay. Ang iyong karanasan ay isang napakahalagang aral mismo. Nais kong maisulat mo ang mga ito. Isulat mo bilang isang otobiografiya. Tulungan ang mga nawawala o nahihirapan na si Suksi. Bigyan sila ng kakayahang masira ang mga hadlang. Lumikha ng halaga na para sa kanilang sarili. CJ, gamitin natin ang ating paraan upang bumuo ng bagong mga patakaran. Magbigay ng higit pang liwanag. Teknolohiya ng pagpapalayok sa apoy. Pondo ng alitap-tap. At saka, ang aking kwento. Suki, may oras ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan sa bahay ko para kumain. Pwede nating ipagdiwang ng mabuti. CJ. Suksay. Hindi ko pa naitanong sa'yo. Kung gusto mo bang pakasalan ako? Gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Ito ang lahat ng aking ari-arian. Mga bahagi ng Xiao Group. Lahat ng aking mga pag-aari at lupa. Nagawa na ang notarization at pagbabago ng ari-arian. Sa hinaharap, umaasa akong ikaw ang magtataguyod sa akin. Wala kang dahilan para gawin ito. Ito ay hindi isang regalo, kundi isang pangako ko. Nagmakaawa ako na maging kasosyo mo sa aking buhay at tahanan ng aking kaluluwa. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko upang patunayan ang iyong pinili ay karapat-dapat. Handa akong gawin ito, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa lakas. Ikaw si Xiaozi. Kaya. Handa akong gawin iyon.